What's up guys? Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano nga ba gawing smooth mo lang yung phone mo tulad ng dati. Pero bago tayo magsimula, kung di ka pa subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na, hit na rin yung ating notification bell button para updated ka sa mga susunod nating video. Pa-support na rin ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-like ng video na to at pag-share na rin. Alright, ang pinaka-best way na pwede mong gawin, napakabilis lang, ay ang pag-reset ng phone mo. Pero di yun yung i-share natin, may mga gagawin lang tayong kunting settings, hindi yun pag-format. Pero kung gusto mong mabilisan, wala namang inaalala mga nakasave na data sa phone mo, reset or format na lang gawin mo and solve the problem mo. But in this video nga, may settings lang tayo na gagawin para maging smooth ulit yung phone natin. Let's go! Bakit nga ba naging di na smooth yung performance ng phone natin tulad nung bago natin bili? Ano nga ba yung mga maaaring dahilan? Pagkabili natin ng phone natin, wala pang ganong application, wala pang na-install na games. And yung mga built-in app natin like Facebook or YouTube, di pa sila na-update. Katagalan, update dito, update dyan, install lang game na ganito, install lang app na ganyan, update dito, update dyan. Ganoon na lang yung continuous na nangyayari sa phone natin. So dito sa video na to, pag-uusapan nga natin yung mga pwede natin gawin para ma-less yung mga process na ginagawa ng phone natin sa processor and sa RAM na rin. Kasi nga habang dumadami ng application or mga update sa phone natin, dumadami din yung process, kaya kung napapansin nyo, bagal na yung phone natin. So sa top 1 sa list natin is yung basic muna, uninstall application na di mo naman ginagamit. Aminin mo man o hindi, may mga application ka talaga na naka-install sa phone mo na kinakailangan mo nang i-uninstall ngayon din kasi nga gumagamit yan ng mga background process. Pero problema pa yan ng RAM or CPU mo. So paano tayo makakita or paano natin makikita yung list ng mga application natin kung gusto natin i-check? Pangit kasi kapag ganito mo lang siya i-check one by one. Mas maganda punta ka na lang sa settings. And then dito sa settings guys, hanapin natin ang mga application natin dito sa app management. Okay, pupunta tayo sa app list. So dito one by one po pwede mong i-check yung mga application na naka-install sa'yo. For example, Call of Duty, and uninstall mo na yan. So kung ano yung mga application na di mo na ginagamit, highly recommend uninstall mo na ngayon din kasi nga kumakain yung background process. So next natin is enable developer option. So kung alam mo na or naka-enable na sa'yo yung developer option, i-skip mo na tong part na to and sa mga hindi pa, panoorin nyo to. Punta lang po kayo sa settings and then punta sa about phone. Sa about phone, hanapin ang best band kernel and then makikita ang build number. Tap nyo lang po ng 7 to 8 times ang build number ninyo. And after that, punta lang po kayo ulit sa settings and then punta dito sa additional settings or gamitin nyo na lang yung search bar para mahanap yung developer option. Make sure na naka-enable po yan. So hanapin po nating una dito is running background process or running services. Okay? Dito running services, makita nyo dito. So dito guys, po pwede nyo makita dito yung mga application na kumukonsume ng RAM nyo. So dito po pwede nyo i-force stop lahat ng application na nandito na kayo mismo yung nag-install. So kung hindi kayo nag-install, katulad na lang nitong mga mga hand-free assistant, Google Play services, so highly recommend na wag yung i-stop yan. Yung mga application lang na kayo yung nag-install, katulad itong Gcash, ikaw nag-install dyan, i-stop mo lang yan. So i-stop nyo lang kung ano yung mga application na kayo mismo yung nag-install para walang mangyaring conflict or walang mangyaring problema sa phone mo. And after that, go back lang tayo. May isang settings or dalawang settings pa tayong gagalawin dito sa developer option. Punta lang po tayo sa app section dito sa may pinakababa. So dito, makikita natin dito sa my app section ang don't keep activities in background process limit. Enable lang po ang don't keep activities and then sa background process limit, i-select po natin ang no background process. So sa pamamagitan ng pag-enable nito or sa pag-enable nito ay wala nang mga background process na ma-process sa background mo. So let's go at proceed na tayo sa ating next. Dito naman po sa ating next is check your storage. Okay? Check your storage. Number 1 na tip ko sa inyo, punta po kayo sa inyong mga download section. And then sa download section po natin, kalimitan marami tayong mga application na ini-install and naiiwan na lang sila sa ating mga download section. Kaya recommend na lagi po ninyong i-check yan kasi nga kumukonsume pa po yan ng ating storage. Kapag po kunti na po kasi yung ating storage is nakakabagal din po yan ng performance ng ating phone. Okay? So highly recommend na lagi nyong i-check ang download section nyo and delete nyo yung mga application na na-install nyo na or di nyo na need na nandyan sa download section nyo. And then next, or I think pinakalas na to, and clear cache once a week. Okay, so paano mag-clear ng cache? Ang pinaka-basic guys is select nyo lang yung application nyo or lahat ng application nyo, select nyo lang, tap nyo lang ng matagal and then punta sa app info
And then dito sa storage usage, select nyo lang yan and clear cache. Boom. Pero kung gusto nyong one tap lang, try nyo itong i-gawin sa phone nyo. Punta sa settings and then punta lamang po tayo sa ating storage and then punta sa clean. And then dito makikita nyo yung clear app cache. Okay? One tap lang po, pwede nyo lang maklear yung app cache na nasa phone nyo. Okay, so yung cache kasi nagko-consume yan ng space sa phone natin. And then yun nga, kapag maraming or mataas kumusumo yung mga application natin ng storage, is nagkakaroon po ng pagbagal ng performance sa phone natin. Highly recommend na lagi tayong mag-free up ng cache kahit once a week po. So dito meron tayong 240 MB kasi I think mga ilang araw pa lang ako nag-clear ng cache. And sa nakaraan, nag-clear ako ng mga 4 GB ata, I think 2 GB, 3 GB, nakalimutan ko na. So gagawin nyo lang, clear nyo lang lahat ng cache ng mga application nyo. So ganun lang yung mga pwede nyong gawin. And sana nagustuhan nyo itong video natin and nakatulong sa inyo ng malaki. And let me know dyan sa comment section kung working sa inyo at sana nag-boost up kahit papano yung speed ng inyong mga phone performance. So yun lang sa mga kaibigan, sana nagustuhan yung video natin. Please give this video a like, mag-subscribe ka na kung di ka pa na-subscribe. Again, maraming salamat po. Peace.